alamat ng pinya. Noong unang panahon, may nakatirang mag-ina sa isang malayong pook. Ang ina ay si Aling Rosa at ang anak ay si Pinang. Mahal na mahal ni Aling Rosa ang kanyang bugtong na anak, kung kaya't lumaki si Pinang sa layaw. Gusto ng ina na matuto si Pinang ng mga gawaing bahay, ngunit laging ikinakatwiran ni Pinang na alam na niyang gawin ang mga itinuturo ng ina, kaya't pinabayaan na lang niya ang kanyang anak. Isang araw nagkasakit si Aling Rosa. Hindi siya makabangon at makagawa ng mga gawaing bahay. Inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. Isinalang ni Pinang ang lugaw, ngunit napabayaan dahil sa kalalaro. Ang lugaw ay dumikit sa palayok at nasunog. Nagpasensya na lang si Aling Rosa dahil napagsilbihan naman siya kahit paano ng anak. Nagtagal ang sakit ni Aling Rosa, kaya't napilitang si Pinang ang gumagawa sa bahay. Isang araw, sa kanyang pagluluto hindi niya makita ang posporo. Tinanong ang kanyang ina kung nasaan ito. Isang beses naman ay ang sandok ang hinahanap. Ganoon ang nangyayari. Walang bagay na di makita at agad tinatanong ang kanyang ina. Nayamot si Aling Rosa sa katatanong ng anak kaya't nawika nito. Nako, Pinang! Sana'y magkaroon ka ng maraming mata upang makita mo ang lahat ng bagay at hindi ka na tanong ng tanong sa akin. Dahil alam niyang galit na ang kanyang ina, ay di na umimik si Pinang. Umalis siya upang hanapin ang sandok na hinahanap. Kinagabihan, wala si Pinang sa bahay. Nabahala si Aling Rosa. Tinatawag niya ang anak ngunit walang sumasagot. Napilitan siyang bumangon at naghanda ng pagkain. Pagkaraan ng ilang araw ay magaling-galing na si Aling Rosa. Hinanap niya si Pinang. Tinanong niya ang mga kapitbahay kung nakita nila ang kanyang anak. Ngunit naglahong parang bula si Pinang. Hindi na nakita ni Aling Rosa si Pinang. Isang araw, may nakitang halaman si Aling Rosa sa kanyang bakuran. Hindi niya alam kung anong uri ang halamang iyon. Inalagaan niyang mabuti hanggang sa ito'y magbunga. Laking pagkamangha ni Aling Rosa nang makita ang anyo ng bunga nito. Ito'y hugis ulo ng tao at napapalibutan ng mata. Biglang naalala ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pinang na sana'y magkaroon ito ng maraming mata para makita ang kanyang hinahanap. Tahimik na nanangis si Aling Rosa at laking pagsisisi dahil tumalab ang kanyang sinabi sa anak. Inalagaan niyang mabuti ang halaman at tinawag itong Pinang. Sa palipat-lipat sa bibig ng mga tao, ang Pinang ay naging pinya. Ang aral na mapupulot sa kwentong Ang Pinya.
ay ang pagiging mapanuri. Ang kwento ay nagpapakita kung paano ang pangangailangan para sa mapanuri at hindi pabaya sa mga bagay na nakapaligid sa atin. Ipinapakita nito na mahalaga na tingnan natin ang maigi ang mga aspeto ng buhay natin. Pangalawa, pagtutulungan. Ang kwento ay nagpapakita na ang pagtutulungan ay mahalaga para sa tagumpay sa pamamagitan ng pagtutulungan ng mga karakter sa kwento. Natutunan nilang malampasan ang kanilang mga suliranin. Pangatlo, pagiging mapanatili. Ang pag-alaga ng mga bagay, relasyon at kultura ay mahalaga upang mapanatili ang mga ito. Pinapakita ng kwento kung paano mahalaga ang pagpapahalaga at pagmamahal sa mga bagay na ito. Huwag tayong humiling ng masama para sa isang tao dahil baka pagsisihan natin ito sa huli. Huwag humiling ng masama para sa kapwa dahil hindi natin alam baka magkatotoo ito. Para sa mga magulang, mahalin, alagaan ang mga anak kahit ano ang mangyari, kahit ano pa man ang kanilang ugali. At turuan na lamang ng kabutihang asal imbis na laging pagalitan at saktan. Para sa mga anak, iwasan ang pagiging tamad at sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng magulang. Maging respetado at maging mabait sa inyong mga magulang nang sa gayon lumaki kayong may respeto. Igalang at sundin ang mga magulang. Huwag maging tama sumunod sa utos ng magulang sapagkat alam nila kung ano ang nakakabuti para sa atin at dapat din natin silang pahalagahan. Isa rin sa aral na mapupulot sa kwentong Ang Pinya ay nagpapakita ng ilang mahalagang aral na matutunan tulad ng pagtuturo ng mga magulang, pagpapakumbaba, pagtanggap ng pagkakamali at pagpapahalaga sa bawat bagay sa buhay. Ito ay mga aral na dapat nating isabuhay upang tayo ay magkaroon ng magandang buhay at maging mabuting mamamayan na may respeto, may paggalang at may pagmamahal sa ating kapwa-tao bilang tayo ay isang taong nabubuhay sa mundong ating ginagawa. Walang permanente kaya dapat maging respetado